Kahit po mga born again, marami pong ignoramos pagdating sa subject na to. Nakatid na ba kayo ng crusade nila Benny Hinn? Yung mga giant man of God. Tapos may healing. Ang narinig mo yun, ang lakas ng anointing. Ba, narinig yun? Hello, dito nga ako, wala akong kausap yan. Di ba narinig yun, ang lakas ng anointing? Pag nagpunta ka sa isang church at na-bless ka, sasabi mo, grabe ang anointing sa church na yun, di ba? Sometimes din natin alam yung mga sinasabi natin. We cannot differentiate, we don't even know what this anointing is. At ituturo ko po dito sa church na to, at ito'y gagawin ko 3 series because I cannot teach this in 1 series. Malalaman ninyo what is anointing, what is indwelling, and what is infilling. Infilling of the Holy Ghost, indwelling of the Holy Ghost, anointing of the Holy Ghost. Magkakaiba po yan. At very seldom in a church, madalas po, ang nabibigyan lang natin ng attention ay yung Diyos Ama, Diyos Anak. Sometimes, pininineglect po natin yung Holy Spirit. Hello? Nakakalimutan natin, 3 po ang persona ng Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Hindi mo pwedeng pag-iwa-hiwalay niyan. Parang ang tao, ito po nakikita niyo ito sa steady. Ito po panlabas ko ito yung aking physical body. Meron pa akong sensya yung aking soul. Yung sensya ko, sense. Meron din akong espiritu na hindi nyo nakikita. At hindi rin ninyo nakikita yung soul ko, nakikita lang ninyo yung reaction niya. Ewan po ba? Pag tanggalin mo isa, incomplete na po ako. Hindi na ako steady. I am incomplete. Hello? The same thing with God. Kaya nga, one, but there are 3 persons of the Godhead, but it's only one. Father God, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. And sometimes we are neglecting the Holy Spirit. Kaya po maraming Kristiyano, kahit matatagal na sa church, ganun pa rin. Sabi mo sa katabi mo, ganun ka pa rin. Ang pag-aaralan natin ng mga ganito is about anointing. Ano ba itong anointing na ito? Narinig natin, what is anointing? Nung bago akong Kristiyano, ang pagkaintindi ko sa anointing ay, kapag na-born again ka, at ikaw ay nabaptize ng Holy Spirit, anointed ka na. Wrong. Malaking X po yun. Wrong. Hello? Look at your Bible. Look for 18. Matthew, Mark, Luke. Amen? Nandun na po ba kayo? Si Jesus Christ, dito sa senaryo ito, siya po ay binatilyo. Nasa 10 years old siya, hanggang 12. Hello? Hello? At binasa niya ito, na ito po ay na-quote sa book of Isaiah, at sa book of Isaiah, ito pong quote na to is pertaining to Him. Hello? Sabi niya rito, the Spirit of the Lord is upon me. Amen. Hello? Because He hath, past tense, He hath anointed me. Hindi pa po siya nagsisimula sa kanyang ministry, anointed na. Oh! Teka muna, pastor. Hindi ba wala siyang nagawang himala hanggang sa dumating sa kanya ang Holy Spirit at the age of 30? Di ba wala siyang nagawang himala, pastor? Eh bakit? The Spirit of the Lord is upon me, and He hath, past tense, anointed me. So magkakaroon ngayon ng conflict when He was baptized at the River Jordan, na sinasabi ng iba, at gayon din ang paniniwala ko, na nung araw na yon, doon lang nagsimula
it will contradict the Bible. Because according to Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me, and He hath anointed me. Tapos na yung anointing eh. Ibig mo sabihin, ang Diyos pag gumawa, inuulit niya? I don't think so. Sabi mo sa katabi mo, sa Diyos natin, walang sablay. Kapag nag-take to ka, ibig sabihin sablay ka. Ang Panginoon natin, pag gumawa, walang sablay. Hello? So, yung katuruan ng iba, at maaaring katuruan din ng ibang mga relihiyon o sekta, na tinuturo nilang si Jesus Christ, yung kanyang anointing nagsimula lamang sa River Jordan. At yung iba pupunta sa church, doon sa church na yon, ang lakas ng anointing, sa church na yon, walang anointing. Minsan sasabihin pa ng iba, ikaw kapatid ay anointed ka, siya walang anointing. Hindi natin alam yung mga sinasabi natin. Alalahanin natin, ignorance will destroy a believer. Sabi mo sa katabi mo, ang pagiging ignoramos ang sisira sa'yo. Ang tatalino nito mga Kastila, sinira nila ang mga Pilipino nung introduce nila itong relihiyong Katolika o Katoliko. Niloko nila milyon-milyon na Pilipino hanggang ngayon. Hindi lang Pilipino, buong mundo nagpaloko. Kasi po yung sinasabi nila unbiblical. Hanggang ngayon meron silang little Jesus. Yung Jesus na alam ko, naging baby, naging little, naging man. Hindi siya nanatiling baby. Amen. Katuruan. At minsan nagpapakamatay tayo dahil dyan. Katoliko akong pinanganak, Katoliko akong mamamatay. Protestante akong pinanganak, Protestante akong mamamatay. We are fighting for nonsense. Sabi nga ni Pugo, nung tinanong ka ng artista si Pugo, nasa lasa nonsense. Marami po tayong mga pinaglalaban na wala tayong basihan. Ang basihan natin, nakaugalian, narinig, kultura, hanggang ngayon, marami tayong mga pinaglalaban, marami tayong pinaninindigan, unscriptural. You don't even know the word anointing. Tapos sasabihin mo, halimbawa ito, puro believers ito. I'm talking believers. Halimbawa lang, itong hilerang ito, puro believers. Hindi mo pwedeng sasabihin, ang anointing niya at anointing niya magkaiba level. Pero sinasabi ng iba yan. Si sister lang ang tutugtog ng gitara, anointed siya eh. Siya hindi. Wala akong nararamdaman na anointing dyan. Minsan ganun tayo, di ba? Let's see what the Bible is telling about. According to Luke 4:18, the Spirit of the Lord is upon me, said Jesus Christ, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. Look at the word. He hath to preach the gospel to the poor. Amen? So, anointing, or the word anointed, will take place before we even exist. Wala yata akong kausap. Yung word na anointed and the word na anointing, ito po ay nanggagaling sa nag-appoint before you even exist. Amen. Jesus Christ was appointed by the Father, hallelujah, in heavenly realm to be the perfect sacrifice
or Lamb to redeem the world. And before the foundation of the world, He was already chosen, ordained, and anointed. Amen. Gusto niyo papatunayan? Let's go deeper. Pastor, si Jesus yun. Magpunta tayo sa tao. Hello? Kaya huwag mo sasabihin, ay, walang anointing yan, Pastor. Bakit? Kahapon lang na born again yan eh. Wala pang anointing yan. Kasi kahapon lang siya na born again. Is it very sound familiar? Alam mo, pag ang isang tao ay in-appoint ng Panginoon, kahit sa pagkaalam mo, walang alam yan, at siya mismo, masasabi niya, wala siyang alam, daig pa niya yung nag-aral sa seminaryo. Kahit ikaw ay nag-aral naman sa seminaryo at kabisado ng Biblia, if you are not appointed, Amen. if you are not appointed, at siya ang katabi mo, ikaw compare, no match na no match ka sa kanya. Why? Because you are not ordained. Eto, na-born again tayo, iba't ibang edad, di ba? Amen. Hello? Kung magtatanong ka, sasabihin mo, Mami, ilang taon ka na nung na-born again ka? Sasabihin ni Mami, 60 plus. Right? Si ano naman, sasabihin niya 20 plus. Below 10. Gaganon ka, iba't ibang edad nila. Hello? Merong 40, may 50, may 30, may 20, may 70. Hindi pare-parehas. Meron yung tumanggap lang ngayon sa Panginoon. Ang tingin ng ibang church, malaki ang pagkakaiba. Bakit? Matagal na yun, mas anointed yun kaysa sa kanya kasi bago lang siya. Tingnan natin. Go to Jeremiah chapter 1. Jeremiah chapter 1 verse 5. Amen? Are you there? Ay, ang hina ng amen. Tignan mo yung katabi mo, nandun na. Kung nandun na kayo, magsabi kayo na malakas na amen. Okay, nakalagay dito, before I formed, past tense, thee, in the belly, I know thee. Amen. Kapatid, kaya ikaw ang lumabas sa sinapupunan ng iyong ina, hindi yung tatay mo namili sa'yo. Si Lord. Amen. Before you were formed. So, ibig sabihin, yung mga magulang natin, hindi pa sila nag-mimic ng tatay natin sa physical realm, appointed na tayo by the Lord. Nakatalagaan na tayo. Amen? Sabi ng Panginoon, before you were formed, ayusin nyo nga, talagyan nyo ng timer, kaya namamatay eh. Lagyan nyo ng timer. Before you were formed, into your mother's womb, sabi ng Panginoon, I knew thee. Tutuloy po natin. Before my formed in the belly, I knew thee, sabi ng Panginoon. And before thou comest forth out of the womb, I sanctified thee. Church, listen. Bago ka lumabas sa sinapupunan na iyong ina, you are already chosen to be a child of God. Amen. Doon sa pagpili sa iyo ng Panginoon, I sanctified thee. Ibig sabihin, doon pa lang, anointed ka na. Amen. Nakuha ba ninyo? Doon pa lang, anointed ka na. So, hindi po pwede nakilala mo ngayon ng Panginoon, ngayon lang dumating yung anointing mo. Besides, kung hindi ka anointed,
If you were not ordained, you will never meet the Lord. Kaya wag mo sasabihin, wala akong anointing, pastor. Kapatid, hindi ka pipiliin ni Lord kasi ang anointing, hindi mo naman ginusto yon. Ang anointing, in-appoint ka ni Lord. Kaya nga po yung mga term natin na doon sa church nila Pastor Teddy, grabe yung anointing. Daming gumagaling. Ibig sabihin, yung mga nagsasalita ng ganon, walang alam. Walang alam. They don't know. Di ba ganon tayo? Nagpunta ako sa church doon, dry, walang anointing. Kaya sasabi mong walang anointing, kasi po iba po yung manifestation ng power of God. Yung manifestation ng power, ginagawa nating anointing. Anointing is different. Ang ibig sabihin ng anointing, you are being appointed. You are being placed in an office. You are being delegated. In short, you are chosen. Anointed, tawag doon. Amen? Na ang selection, ang namili ay ang Panginoon mismo. Hello? Sino po yung anak dito na nandito yung nanay niya? Kayo. Amen. Tingnan mo yung nanay mo, sabi mo sa kanya, hindi pala ikaw namili sa akin si Lord. Ginamit ka lang ni Lord. Hindi ikaw namili. Amen. Ginamit ka lang ni Lord. Hello? Kasi yung ibang nanay kundi dahil sa akin, wala kayo. Wow, excuse me. Kundi dahil sa akin, wala kayo. Wow, excuse me. Sino ba namili? Ikaw ba? O si Lord? Lord. Kaya kayo nagkatakbo ng mister mong yan kasi nilaan talaga yan ni Lord para sa'yo. Hello? Kasi yan ang magiging channel of blessing. Pastor, ang sama niya eh. Tapos, ayoko talaga. Sama niya talaga. Amen? Ba't di mo sinabi yan nung una? Nagkaanak kayo ng 5, tsaka mo sasabihin na sama mo. Come on, may kausap ba ako rito? May kausap ba ako? Sana kung anak ninyo kalahati lang, pwede mo sabihin na sama. 5. Tapos sasabihin mo, sama. Hello? Sino yun ang mga baloni? Anointed. Anointing. Napagpapalit natin ito. Hello? Sa Jeremiah 1:5, before you were formed in your mother's womb, I knew thee. Alam niyo ba wala tayong nililihim sa Panginoon? Amen. Kilala niya. Kahit yung bilang ng buhok natin, alam niya ang bilang. Amen. Hello? Ikaw, alam mo ba bilang ng buhok mo? Hindi. Pero ang Panginoon alam niya. Kung yung bilang ng buhok natin alam niya, alam din niya kung gaano ang itatagal ng buhay natin. Amen. So, Pastor, ibig ko sabihin kung alam niya gaano katagal ang buhay natin, yung namatay ng maaga, hanggang doon lang ang binigay ni Lord. Ang tamot naman niya. Pinanganak na yun, namatay din agad. Anong klaseng Diyos yun? Sinaktan lang niya yung tao. No! No. Kapatid, excuse me. Hindi ganoon ang Panginoon. Gusto lang Panginoon bigyan ka ng buhay. Kaya namatay yun, hallelujah, kaya namatay yung bata, mayroong consequences. Pag buntis ka na babae,
tapos naninigarilyo ka, nagiinom ka, nagtutroka ka, lalabas mo pa Pinoy yung anak mo? Tapos kung ano mga gamot ang iniinom mo? Hello? Pagkatapos sabihin mo kinuha ni Lord? Wow! Hindi na mumuha si Lord. Ang Lord na kakilala ko, nagbibigay lagi. Bigay lang siya ng bigay. Hindi siya bumabawi. Puro siya pagpapala. Never in the Bible na bumawi ang Panginoon. Nalungkot siya. Nung nakita niyang masama ang tao, nalungkot ang Diyos. Pastor, ba't niya sinira ang mundo? Hindi niya. Actually, grace pa rin ang pinairal niya. Kasi ang Panginoon, He is giving you chances. Binibigay niya kanya pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. Isipin mo na lang yung Noah's Ark. How come the construction of Noah's Ark, it will took 100 years? Amen. Kasi binibigyan niya ng pagkakataon ng tao na magbalik loob. Kaso ang tao, matigas ang sentido komon. Pwede naman siya maglikha ng ark. Isang ganun lang. Let there be an ark. There will be an ark. Hello? Sabi mo sa katabi mo, ikaw malambot pa ulo mo? Alam niyo ba kaya madalas may nagkaaway na relasyon? Merong isa dyan na napakatigas ng ulo. At kapag sinabi mo, ang tigas ng ulo mo, ayaw niyo aminin. Ha? Mas matigas ang ulo mo. Walang umaamin. Alam po ninyo ang krimen, wala pong naamin dyan. Amen. Hello? Yung lalaki na lang, lasing ka na naman, umuwi ka ng bahay, lasing ka. Hindi ako lasing, nakainom lang. Iba yung lasing gumagapang na. Yun ang definition niya. Ang tawag dyan ay D-E-N-G-A niya. Hello? Amen? Eh gusto mo, ikaw, ba't ka natutulog sa church? Hindi ako natutulog ha, pagod lang ako, napikit lang ako ha. Ba't ka nagtitext sa church? Hindi ako nagtext ha, sinagot ko lang yun ha. Sinagot ko lang, hindi rin siya nagtitext, sinagot lang niya. Ito yung mga katwiran. Ouch, hindi ba? Amen? Ikaw ha, habang nagpipit si pastor, pa-selfie-selfie ka pa. Hindi pastor, isang shot lang, pinanong ko lang, nakikinig pa rin ako sa'yo. Wala akong aamin. Hindi po ba? Hello? Nagsinungaling ka sa nanay mo, hindi pastor, nakatwiran lang ako. Wala kang aamin. Amen po ba? Amen? Nang babae ka na naman, hindi, napatingin lang. Napalingon lang. Kaya ka tayo binigyan ng mata para makita natin yung magaganda sa kapaligiran. Yung papalusot niya, ang dami mong makikita, yung panakita mo. Hello? Now, let's go to Jesus Christ. Kung si Jesus Christ, anointed by the Father Himself, and you, brothers and sisters, you were anointed before the foundation of the world because God has chosen us. Huwag mong ikakatwiran from now on na wala kang anointing. Amen. Sabi mo sa katabi mo, anointed ka pala. Anointed ka pala. Hello? Huwag mo sasabihin walang anointing yan. Meron. Kaya nga ang tao, nag-i-excel. Meron tayong excellence eh. Sa ibang meron pong mga tao ang gagaling magluto. Ako may kakilala akong ganyan. Wala naman siyang pinag-aralan. Pero pag siya humawak na sandok, at saka yung mga panimpla pag nagtignan. Pag kinain mo, excellent. Meron naman dyan yung sukat na sukat. Panay pantikin. Pag tinikman mo, masarap ba? Sabi mo, Lord, mag-rapture na po kayo. Palakpakan natin, Diyos na po kayo. Kasi wala siya sa area yun. Ngayon sasabihin mo, ba't yun ang sarap niya magluto? Doon nung papasok mo yun, anointed ka. You are touched by God. But God, even though all of us are anointed, God will never put each and every one of us na lahat tayo maging pastor. Hello? Kung hindi, wala nang tutugtog. Kung hindi, wala nang
Maybe in the area of prayer. Kasi po may mga tao pag nag-pray, sa prayer pa lang nila, lumalakas ka na. May mga tao pag nag-pray, wala ka buhay-buhay ang prayer, sa prayer niya, lalo kang mamamatay. Totoo yan. Impis na mabuhay ka, mamamatay ka. May mga singer naman na gusto maging songer talaga. My goodness, siguro nung pinanganak, bingi ang mga tainga niya. Out of pitch, out of tone. Pinagpupumilit niya, lumiliyat pa. Kapatid, huminto ka dyan. You are not called in that area. Hallelujah, there are many more areas. Marami sa ministry. Malay mo, you will excel in preaching. Because you are anointed. Sabi mo sa katabi mo, anointed ka. Huwag kang madi-discourage. Hanapin mo kung saan ka tinawag. Glory. Now, tingnan natin si Jesus Christ. Luke 2:11. Matthew, Mark, Luke. So, gagamitin mo pa ba yung term na mas grabe ang anointing doon? Gagamitin mo pa ba yan? No. Natatawa nga ako kay kapag si Benny Hinn. Grabing anointing kay Benny Hinn. Bakit? Yung jacket niya, gagawin lang niya. Tutumbahan ng mga tao. Amen? Naniniwala ako doon. Manifestation of the power of the Holy Spirit. Pero pag sasabihin mo, grabe ang anointing sa kanya, at pupunta ka sa isang pastor, walang anointing yan, drive. Nagkakamali ka, kapatid. Anointed din yung pastor na yun. Kung ano yung anointing ni Benny Hinn, at kung ano yung anointing ng ordinary pastor na yun, parehas lang yun, kapatid. Bakit? Iisang nagbigay. Okay, explain ko sa inyo. Parang, di ba na-explain, na-preach ko na dito, yung faith. Na yung faith niya, faith mo, pantay-pantay lang. Because we have the same measure of faith. Amen. Mamaya titignan natin yung anointing. Kung may category din. Amen po ba? Hello? Okay. Kagaya nung isang kapatid natin dito, na lahat ng instrumento alam niyang tugtugin at magaling tumugtog. Amen? Lahat. Simulan mo doon sa drum, pababa rito, alam niya, magaling. Because he was called in that area. Kaya doon siya nag-excel. Siguro kung tawagin siya sa area of praying, meron mas higit sa kanya dito na tinawag talaga sa area of praying. Nako mo yun? Amen. But the anointing is the same. Go to Luke chapter 2, verse 11. Matthew, Mark, Luke, chapter 2, verse 11. Kung naroon na kayo, sabi kayo ng lakas na amen. 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 Tingnan mo yung katabi mo, medyo karunin mo. Sabi mo, hindi tulugan ito. Amen. Yung iba kasi akala nila, pag nagpupunta sila sa church, pwede ba yung mga natutulog sa susunod, magdala kayo ng unan at kumot, ha? Para. Amen. May natutulog na naman, ang aga-aga pa. Pag Korean novela naman ang ano nyo, alam mo kayo natutulog kayo sa church, puyat kayo kagabi. Pag nag-Facebook kayo, kaluwala yung mata nyo, sige pa rin. Hello? May natutulog dito, pinapaypayan ng Diablo. Pero pag Facebook, huwag ka matulog. I-tweet mo siya, i-tweet mo siya, i-tweet mo. I-tweet mo. I-Facebook mo siya, i-Facebook mo. Amen? Pagkatapos pagkakain ka, lahat kukunan mo ng picture. Amen? Pati yung tsokolate pinagmamalagin mo. Pati pa ba naman yun? Mga kapatid, pag kumain, kayo na lang nakakalam paano kinain nyo. Mahala na pag kumain kayo na masasarap, pala yung picture nyo. Prangkaso. Pipicturean ninyo. Hello? Papa John, pipicturean ninyo. Bakit ayaw mong picturean yung pizza ni Mantumas? Kasi alam mo, doon sa pedicab, sa magbibisikleta mo lang binili. Pero yung mga pizzang binibili sa Prangkaso, sa Papa John,
Pizza Hut. Naka-upload! Pag kumain ka ng adobo, adobado, mechado, artamidado sa likod, hallelujah, naka-upload. Pero pag kumain ka ng pinakuluan na talbos ng kamote, ayaw mong picturean. So what are you trying to say? Anong ibig mong sabihin? What you trying to say? Ikaw ay plastic. Sabi mo sa katabi mo, sana hindi ikaw yun. Ibig mo ba? Nagmamayabang ka sa buong mundo? Hallelujah! Yung kamote hindi mo mapicturean. Dapat nga i-upload ninyo yung mga pagkain na hindi kinakain ng mga bata. Kaya ng saluyot, ang sarap niyan! Alam mo tuwing nakakita ko sa ang dami kong friends. Ang friends ko ay umabot na ako sa 900. Ano? Nasusuka ako pag puro yung mga pagkain na niyan ayaw i-upload. Wala man na mag-upload ng ulo ng tuyo. Tapos sasabihin, feeling annoyed. Feeling annoyed. Meron pa masasabi, I want my word to burst. Kristiyano ka? Nag-declare ka ng gano'n? Kaya nag-reply ko, burst yourself. Don't Facebook me, Facebook yourself. Put your face in your own Facebook. Do not put my face on your Facebook. Amen? Luke 2:11. Kaya yung iba puyat. Pag may puyat yan, sabihin mo nag-Facebook ka, no? For unto you is born this day in the city of David. Ito yung pangalan ni Jesus. A Savior, which is Christ the Lord. Church, listen to me. Makikinig rito. Yung Luke 2:11, for unto you is born this day in the city of David, si Jesus Christ, a Savior. In other words, a Savior, the anointed one. So, bago ipanganak si Jesus Christ, He has already that anointing. And brothers and sisters, before you receive God or Jesus as your personal Savior and Lord, you have already that anointing. You are anointed. You are appointed. You are sanctified. You were restored. You were blessed before the foundation of the world. And that anointing stays within you. Amen. Hello? Now, Pastor, bakit si Jesus nung bautisman siya ni John the Baptist, bakit may tinig? Pagkatapos merong bumaba kay Jesus na Holy Spirit sa anyong kalapate. Kung anointed na siya, bakit bumaba pa yun? Ang akala nila yung pagbaba ng Holy Spirit in a form of a dove kay Jesus Christ, yun ang simbolo na si Jesus Christ ay anointed. Wrong! Wrong! Yung pagbaba po, basahin natin para makita rin. Hindi po yun ang anointing. Hello? Amen? Are you there? Go to John chapter 1 para makita ninyo. John 1. At ito ipapaliwanag ko sa inyo. Isang word pa lang tayo, yung anointing anointed. John chapter 1, verse 29. Hallelujah. The next day, John seeth Jesus coming unto him and said, Behold, tingnan mo yung declaration ni John the Baptist. Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Bakit alam ni John the Baptist? Behold, the Lamb of God, who will take away the sin of the world. Doon pa lang, alam na ni John the Baptist that Jesus Christ is the anointed one. Tuloy natin. Hallelujah. This is he of whom I said, After me cometh a man which is prepared before me, for he was before me.
Sino ba na unang lumabas? Si John. Si John ay unang lumabas. Kasi po, nung buntis na si Elizabeth, yung mama ni John the Baptist, na asawa ni Zachariah, amen, si Mary, nag-uumpisa pa lang mabuntis. Pero dito, sabi ni John the Baptist, he was before me. Because Jesus Christ, in the beginning, He was already there. Amen. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John chapter 1 verse 1, and Jesus said, hallelujah, I am the bread of life. Jesus said, I am the Word. I am that Word. Before Abraham, I was there already. Before Abraham, I am already. Kaya nauna siya kay John the Baptist. And listen. Hallelujah. This is he of whom I said, 31, I knew him not, but that he should be made manifest to Israel. Therefore am I come baptizing with water. And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode him. Sa ibang translation, na makita sila, ang sabi ni John the Baptist, ikaw dapat ang magbaptize sa akin. Sabi niya kay Jesus. Ang sabi naman ni Jesus, just do your thing. Go ahead, do your thing. Don't worry about it. Amen? At nung mabaptize si Jesus Christ, sabi ni John the Baptist, I saw the dove, the Spirit of the Lord in the form of dove, coming down on him. Eto po, marami pong naliligaw dito. Hindi ba yung Holy Spirit yung pastor? Oo. In the form of a dove. Oo. Tapos, bumaba kay Jesus. Pagkatapos, si Jesus, wala siyang nagawang himala. Doon pa lang siya nagsimula gumawa ng himala. Church, I'm gonna explain to you. Yung pagbaba ng Holy Spirit kay Jesus Christ in a form of a dove is a declaration. Official na. Dineclare na. Officially na si Jesus ang Messiah, ang magtutubos sa atin, the Lamb of God. Dineclare na ng Diyos Ama na si Jesus yung kanyang ang bugtong na anak na ibinigay niya sa atin. At doon sa araw na yon, sabi ng Diyos Ama, sa araw na to, mag-ooperate ka na sa opisina mo. Dineclare mo na siya bago siya mag-ooperate. Para yung presidente ng Pilipinas, bago na upo ang isang presidente, ito muna ay i-declare muna ng Supreme Court Judge. Nasabi ng uno, ako, si Teddy Sungguan, presidente ng Republika ng mga Sungguan. Bago ka mag-take office. Pero yung anointing kay Jesus Christ, matagal nang nasa Kanya. Amen. Hello? Declaration lamang yun, kaya mayroong tinig sa taas na sinasabi, eto ang aking anak na kinalulugdan. Hallelujah. Amen po ba? And according to Scripture, there was a voice in heaven. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Declaration of God the Father. The ascension of the Holy Spirit in a form of a dove through Jesus Christ, hallelujah, is the declaration that the ministry of Jesus Christ begins. Kapatid, ito yung i-discuss ko sa susunod na linggo. Hindi nyo maintindihan yun eh. Ang i-discuss ko lang ngayon yung anointing or anointed. Amen po ba? Go to Matthew 3. Susunod i-discuss ko yung indwelling, infilling. Matthew chapter 3. Hallelujah. Matthew, Mark, Luke, John. Medyo lumalalim po tayo ng aral. Hindi tayo pwedeng mag-aral lang na puro pagpapala. Dapat malaman natin kung paano maging victorious.
Makinig po kayo, ang Kristiyano pong hindi alam gamitin ang kapangyarihan, sayang naman. Marami po sa atin, hindi nila alam gamitin yung kanilang kapangyarihan. Iyak tayo ng iyak, ngawa tayo ng ngawa. Example na lang, pag ikaw pinag-pray at sinabing, sa latay ni Jesus, magaling ka na. Hello, yung iba sa atin, mas mabuti pa nga ang diablo naniniwala, yung iba sa atin ayaw maniwala. Ay, oo, magaling na ako, pero magpapadoktor pa rin ako. Hello? Wala kang tiwala sa Diyos. Uminom ka ng gamot. Pero pag inom mo ng gamot, sabi mo, Lord, this is only an instrument, but I am healed. Declare mo. Halimbawa, yung by Jesse, gamot niya sa trangkaso. Nilalagdat, sakit ng ulo. Meron po ba? Pagkatapos ng prayer, kung kinakailangan, halimbawa, ginigilaw ka, mag-take ka ng Biogesic, pero sasabihin mo sa Panginoon, Lord, thank you, I am healed. This Biogesic is only an instrument. And I thank you, Jesus. Ang nangyayari kasi, masyado tayong naniniwala sa gamot. Kaya lalong lumalala yung sakit natin, doon tayo naniniwala sa gamot. Sinasabi natin, hindi ka gagaling. Bakit? Hindi ka nag-take ng BioFlu. Naniniwala ka sa BioFlu masyado. Mag-take ka ng BioFlu. Kung BioFlu man ang tinitake mo. Pero give thanks unto God because He is the great healer. That BioFlu is only an instrument that it could not heal you. The one that will heal you is Him. Amen po ba? Nakuha niyo yun? Sometimes yung mga trabaho natin, ay, ang ganda ng trabaho ko, ganda ng posisyon ko. Amen? Nagyayabang na tayo na yun. Hindi ako magugutom. Bakit? May hanap buhay ako maganda. Hindi ako magugutom. Meron mga pre-provide si Lord na ano. Ingat ka kapatid. Nananangan ka sa mga nilalang ng Diyos. Dapat manangan ka dun sa lumalang. Hindi sa mga nilalang. Ulitin mo, you must put your trust and confidence to the Creator, not to be created. Yung trabaho mo created by God. Yung business mo created by God. You must put your trust and confidence to the Creator. Minsan sasabihin natin, Pastor, mabait yung anak ko. Talaga? Oo, mabait siya. Talaga? Mabait siya? Hindi ka makabasag pinggan niya. Mabait talaga. Lalo na sa litrato, ang bait niya, hindi gumagalaw. Amen? At nag-trust ka masyado sa kanya. Kaya mga babae, kaya ka nasasaktan, sobrang pagka-trust ninyo sa lalaki. Trust kayo na nag-trust sa lalaki. Bait yan, bait. Ako lang ang mahal yan. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Kasama mo siya 24 oras? Kay Lord ka magtiwala. Lord, sa'yo ako nananangan. Ano man ang gawin ng tao ito sa akin? Pinagkakaloob ko siya sa'yo, Panginoon. I pray, Lord, na kapag gagawa siya ng hindi maganda, Panginoon, ibinibigay ko siya sa iyo. Panginoon, sa iyo ko siya sa iyo ako nagtitiwala. Ayaw ka masaktan ni Lord. Makinig ka. Ayaw ka masaktan ni Lord kasi mahal ka ni Lord. Kung ang iniisip niyan ay lukuhin ka, sasabihin siya kaagad sa kanya ng Holy Spirit, bibigyan siya kaagad ng conviction na sinasabing, makonsensya ka naman sa mga pinagkagawa mo. Amen? At hindi ka lulukuhin yan. Why? Because you put your confidence. Pag nag-put mo kayo ng confidence sa tao, mawawala niyo yan. Church. Remember, you are an anointed child of God. If you have that anointing, the
the Word of God says, that's not, glory, that's not the anointed of God. You are anointed. Pag may nanloko sa'yo, babayaran niya 100 times. Kaya magtiwala kayo sa Panginoon because you are anointed of God. Oh, ang hirap lokohin ng anak ng Diyos. Pag ang anak ng Diyos ang umiyak, humanda ka na nagpaiyak. Oh, kanino kayo magtitiwala ngayon? Sa tao pa ba o sa Diyos? Sa Diyos na. Hello? Minsan may mga nangyayari sa buhay natin na masakit. Pinababayaan ni Lord yun. Kasi pag nangyayari mga bagay na yon, meron tayong in the process of elimination. Ayaw ng Panginoon yung mga hindi karapat-dapat sa iyo. In short, ayaw ni Lord yung walang K para sa iyo. Okay. Ibig sabihin, kumbaga sa alahas ayaw ni Lord yung panse. Ang gusto niya, 14K, 18K, 24K. Yan ang gusto niya. Hello? Di ba may kasabihan? Birds of the same feather flocks. Eh nawala mo, hindi mo siya kaparehas. Baka ikaw ay lovebird, siya naman ay kwato. Hindi kayo match. Hello? Amen! Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, umanap ka ng kamatch. Matthew 3, are you there? Verse 11. Ito pong Matthew 3, verse 11, ay dito yung anointing ni Jesus Christ. He was declared by Father God. At pagkatapos siya tutuksuin ng diablo. Alam po ba? Go to Matthew 3, verse 11 first. Sabi ni John kay Jesus Christ, I indeed baptize you with water unto repentance. But he that cometh after me is mightier than I, whose shoe I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Statement ni John the Baptist, I came to baptize you in water, but the one coming, which is Jesus Christ, will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Amen. Church, listen to me. Kung si Jesus Christ is anointed before He came here on earth, He was anointed before the foundation of the world. At lahat naman tayo, we are chosen, sanctified, we are anointed before the foundation of the world. At dito yung statement ni Matthew, sinabi niya dito, ay ni John the Baptist, the one coming after me will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Ibig sabihin, hindi porket anointed ka, meron ka ng power ni Lord. Church, listen. Hindi porket anointed ka, meron ka ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Wala pa. Wala pa. Hello? Look at Jesus Christ. He was already anointed. At sinasabi nga niya sa atin, hallelujah, He will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Fire is wonders, miracles. So, hindi po, wag natin mamimiskot kayo nito. Akala ng iba, pag anointed ka, may kapangyarihan ka na. Wrong! Si Lucifer, anointed din. Amen. Anointed to play the instrument. Anointed to be the worship leader in heavenly realm. Kaya hindi yun ang basihan, kapatid. Kung gusto mong gumaling, kung gusto mo yung supernatural power of God, being anointed is not enough. Anointed is only a declaration that you are appointed in a certain office. Now, on yan, declaration lang yun na ikaw ay appointed sa certain office.
but you don't have the power yet. Nakukuha niyo lang yan? Kung gusto niyo na manifestation, that's different story. He will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Amen? Nagliliwanag na ba? Amen. Go to verse 13. Tingnan natin verse 13. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbid him, saying, I have need to be baptized of thee, and cometh thou to me? Sabi ni John, dapat ako i-baptize mo? And Jesus answered, saying to him, suffer it to be so now, for thing, thus it becometh us to fulfill all righteousness. Sabi ni Jesus, hayaan mo maganap ito, John. Huwag ka magalala. Basta, i-baptize mo ako, hayaan mo maganap ito. And Jesus, when he was baptized, went up straight away out of the water. And lo, the heavens were opened unto him. He saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him, and the voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Declaration ng Father God, officially, that day, Jesus Christ is the Lamb of God. Amen. Amen? Meron bang measure of anointing? Tingnan natin. Go to John 3. Kasi yung iba, ang anointing ni Asinet mas matindi kaysa sa anointing ni Sherlyn. Yung anointing ni Sherlyn mas matindi kaysa sa anointing ni Biros. Yung anointing ni Biros mas matindi kaysa sa anointing ni Carl. Nagko-compare na ngayon tayo. Ay, yung anointing ni Sister Babes mas matindi kaysa yung anointing ni Sister ganito. Hello? Go to John chapter 3 para maliwanag. John 3, I want you to underline. Hello? Tingnan mo kung nandoon na ngayon katabi mo. Verse 33 and 34. He that had received his testimony had set to his seal that God is true. Watch verse 34. For he whom God hath sent speaketh the words of God, for God giveth not thy spirit by measure unto him. Nakita niyo yun? Amen. For God giveth not, hindi binigay ng Panginoon ang Holy Spirit ng may measurement. Amen. Tingnan nyo nga, maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi po pwedeng ang anointing mo 90%, sa kanya 80, sa kanya 70, sa kanya 60. Hindi. Lahat ng anointing natin 100%. Amen. Sabi mo sa kanya mo, mayroon kang 100% anointing. Kaya huwag mo sasabihin na, ay, ang lakas ng anointing doon kay Benny. Bro, sister, brother, my friend, my son, my child. Kung ano yung anointing ni Benny Hinn, kung ano yung anointing ko, kung ano yung anointing ni Sister Marlene, ni Pastor Elaine, the same anointing that you have. Amen. Ang anointing po walang measure. Kasi anointing is full. Amen. Sabi mo full. Ibig sabihin, puno. Appointed ka in a certain office. Hanapin mo. At ang kagandahan niyan, ngayon alam mo na, obvious ka na, anointed ka, mag-iingat ka. Kasi anointed ka by God eh. Hello? Mag-iingat ka na sa mga pinupuntahan mo. Hindi ka na pupunta doon sa Thunderbird. Hindi ka na pupunta sa manliligaw ka muna bago ka mapunta sa church. No. Church muna. Kasi yung priority, messed up na. Hindi mo gagawin labada muna bago church. Kasi malalayo ka sa pagpapala. Hindi po pwedeng si Mr. muna bago sa church. Ang Diyos, hindi mo pwedeng palitan ang Mr. kahit 1,000 kaya mo.
Hello? Hindi pwede palitan ng Panginoon. God is a jealous God. Hello? Ito yung logic lang yung sinasabi ko. Hindi ko sinabi mag-asawa kayo sa libo. Wala akong sinasabing gano'n. Ang ibig sabihin logic, you cannot replace God. That is my logic there. Eh sa magulang na lang, tanong ko kayo mga anak, napapalitan ba magulang nyo? O magulang pa lang yung pinag-uusapan natin, wala pa lang kapalit na magulang mo. How much more yung Diyos? Amen. Wala nang kapalit ng Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, ikaw, Ikaw. unahin mo si Lord. Amen si Lord. Ang hirap sa atin, inuuna natin yung mga exam. Alam natin, linggo, pumunta tayo sa church. Magpupuyat tayo. Hindi kayo nagtataka, ang sarap magpuyat pag Sabado ng gabi. Hello? Kaya kayong mga magulang, may gagawin kayo. Sabado ng gabi, off. Tanggalin nyo yung linya ng internet. Hayaan nyo magbaktol yan. At pag nagbaktol, sabi mo sa kanya, alin mas mahal mo, yung internet o si Lord? Pag may problema ka, puro ka si Lord. Ang tao pag may problema, puro Lord. Lord, paawa ka sa amin. Lord, iligtas mo kami. Lord, ganito. Pero pag nananagana buhay mo, nasa si Lord. Meron nga akong kilalang kabataan, taga doon sa kabilang church. Yan, alam ni Brother Torres ito. Dati pa iyak-iyak pa siya rito. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Huwag tayong mawalay sa Panginoon. Huwag tayong paghinaan. Walang katumbas sa Panginoon. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Huwag natin siya alisin sa ating buhay. Humingi siya sa Panginoon ng trabaho. Binigyan ng trabaho. Hindi ko na nakita sa church. Nagkita kami noong isang araw. Bro, kumusta ka lang? Hindi ka lang sa church. Masyado na akong busy, pastor eh. Oy! Sabi ko sa kanya, yung natanggap mo, wala pa yan sa 1/8 ng iyong buhok. Abusado ka na. Expect nothing from God anymore. Bakit? Ayaw ng Panginoon sa mga taong abusado. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Dapat ang priority mo si Lord. Sabi mo sa asawa mo, priority ko si Lord. Hindi ikaw. Ang asawa ninyo, number 2 na lang. Sabi mo, number 2 na lang kita. Ang number 1 ko si Lord. O may nagsabing no, sige gawin mo number 1 ang asawa mo. May sumagot ng no. Sige gawin mo number 1 sa buhay mo ang asawa mo. Okay lang yun. Amen? Ang number 1 natin si Lord. Lahat ng asawa ninyo, number 2 lang yan. Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag sabihin niya, oh sige, unahin mo ang Lord, iiwanan kita. Pwede mo sabihin sa kanya, hindi ka karapat-dapat sa akin. Lumas din sa iyong bitin. Amen? Ang Panginoon po unahin natin. You are anointed, guys. Amen po ba? Huwag mong unahin yung labada mo. Minsan yung iba, paglinggo, inuuna tong eats, sabong. Yan. Inom, birthday. Ngayon po, dahil may birthday itong linggong ito, napakaraming may birthday. Ayaw ko nga ba ba't ganun? Sa kaibigan ko lang, 314 friends are having their birthday this week. Pero mo, 314 may birthday. Parang nag-usap-usap sila, puro sila katapusan ng August. Amen? Hello? Sabi ko, isa sa kanilang tag-isang saan, mamumulubi ka? Kaya ang regalo mo lang, God bless you. Pinagpala ka. Higit yun. Amen? Freely you receive, freely you give. Amen. Amen ba? Okay. Is there a measure of anointing? Tingnan natin, 1 John chapter 2. 1 John, nasa bandang likod. Okay, dito na po ako matatapos at masama ng tingin sa akin ng timer ko. 1 John chapter 2, verse 20 to 27. Hello?
Meron na kayo? Okay, verse 20. But ye have an auction from the Holy One, and you know all things. Yung Holy One dito, Holy Spirit. Amen po ba? Amen. And you know all things. Jump to verse 27. Tumulong kayo sa verse 27. But the anointing, tingnan nyo tayo, tingnan nyo to. The anointing which you have, past tense, received of Him, abideth in you. Amen. And you don't need any man to teach you, but the same anointing teaches you all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, you shall abide in Him. Amen. Nakita niyo yung Holy Spirit, ang ginamit ay Him. Ibig sabihin, the Holy Spirit is a person. Amen. So if the Holy Ghost is a person, you need to respect Him, deal with Him as a person. Amen. The Holy Spirit is not a thing. Akala nilang iba, ang Holy Spirit ay bagay. Persona po ito. Kaya ang ginamit, He. Sa umagang ito, dito ko iwawakas to, the anointing are within you. Is within you. I'm sorry. The anointing is within you. And all of us are anointed. Amen. So huwag ka na maghanap pa ng anointing. Huwag mo sabihin, Ate Nani, patungan mo akong kamay. Bakit? Gusto kong makuha yung anointing mo. Pastor, ipag-pray mo ako. Nangihina, nalalabot ang buhay ko. Alam mo, bisa sabihin ako sa iyo, pag-pray mo sa sarili mo. Pag-pray mo sa sarili mo. Bakit kailangan kita ipag-pray? Hallelujah. Pastor, nangihina ako, pag-pray. Pag-pray mo sa sarili mo. Why? Anointed ka eh. You are chosen. You are designated in an office. You don't need anybody to teach you. 1 John chapter 2 verse 27. Hindi nyo kailangan ng sino na magturo sa inyo. Nasa atin ang Holy Spirit. Kaya huwag kayo lalapit, Pastor Neng, pag-pray mo ako, Pastor, nangihina ako. Dapat ang sagot mo, Pastor, ipag-pray mo sarili mo. Iba naman yung corporate prayer. Yung kailangan natin mag-pray o prayer request. Amen? To God be the glory. Dito po ako matatapos sa umaga nito. Kasi sabi sa akin ni Pastor Neng, Pastor, pag Friday, ay ano pa ba ang iaan namin sa aming prayer meeting? Kasi na-discuss na raw niya yung mga dapat i-discuss. Ito ko yung church. I have a vision. Pag may prayer request kayo, ilagay niyo ito dito, ipag-pray nila every Friday. Ngayon, kung naiiya kayong sabihin yung pangalan ninyo, huwag ninyo lagyan ang pangalan ninyo. Kasi alam naman ni Lord, galing sa inyo yun. Para sa akin, yung mga bagay na critical, huwag nyo ilagay yung pangalan nyo. Kasi mayroong mga chismoso rito sa church. Hello? Baka ma-intercept ng chismoso, ma-headline kayo, ma-Facebook kayo. Amen? Ilagay na ninyo anonymous. Pero ilagay, halimbawa, anonymous. My prayer request is, God will give me a lover of my soul. Sample lang. Amen? 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 At ipag-pray yun, alam naman na nila Pastor Neng, sa Lord, ikaw nakakaalam sa taong ito, we pray, Lord, now about this love life. We pray that you will provide somebody that will love her. Yun na yung prayer niya. Amen? And that prayer will be answered. Gusto mo ng house and lot, ilagay mo, Lord, house and lot. And every Friday, yung prayer warrior na nandito dito, prayer team, they will pray for each prayer request. Hindi po pwedeng, ito ipag-pray mo din. Isang request, ipag-pray ng grupo. Hindi no? Hallelujah. Because God will respect His word. Kapag ipinag-pray ang iyong problema ng mga
kapatiran na puro anointed. Oh, glory. The Holy Spirit will never say no. Tatrabahuin ka agad dyan ng Panginoon. Amen. So today, this prayer request, magsulat na kayo ng prayer request niyo. Isilitin nyo rito mamaya. Huwag nyo lagyan ang pangalan ninyo. Ngayon kung halimbawa naman yung hinihingi mo naman is job, ilagay mo yung pangalan mo. Amen? Kung trabaho lang. Pero kung mga matitinding problema, halimbawa, Panginoon, turuan mo ako, sino mamahalin ko, 4 sila sa buhay ko. Huwag mo lagyan ang pangalan mo. Amen po ba? Amen! Amen! Kasi baka ma-headline ka, nasa Facebook ka na kinabukasan. Amen? Let's all stand up. Hallelujah.